So, na-mention ko nga sa aking last video na meron kaming pinasang cash and non-cash na equivalent ng aming proof of funds. So, ano yung mga non-cash? Ito ay wala pa sa aming bank accounts, which is ito pa lamang ay cash, pero guaranteed cash na makukuha namin, na in-include na namin as proof of fund namin. Ano yung mga yon? Number 1 is yung sweldo namin from the date of application until aalis kami ng Pilipinas. So, kung halimbawa ma-approve, magkano yung may ipon namin na pera from that moment hanggang sa paalis kami. Number 2 ay yung aming pagbebentahan ng sasakyan. So, binibenta namin yung sasakyan, which is true naman. Guys, huwag kayo maglalagay ng mga false information para hindi kayo matag as misrepresentation. Dahil kung nag-misrepresentation kayo, mababand kayo ng 5 years sa Canada. So, pinakita namin na fully paid na yung aming sasakyan. And since aalis nga kami ng Pilipinas, kung approve ay kailangan na namin yung ibenta. So, yun ay isa sa aming magiging proof of fund or magiging baon namin papunta ng Canada. And another thing is ipaparenta namin yung bahay namin. So, magiging income din siya pag umalis kami, which is added din sa aming proof of fund kasi wala namang titira. So, ipapakita namin yun na meron kaming rent income from the Philippines. Another one is, dahil nag-work pa ako noon as a freelancer sa Upwork, so, meron pa akong client noon, active pa. So, pinakita ko yun na kahit na nasa Canada ko, kahit wala akong maging work sa Canada muna, kahit papano, meron kaming konting makukuha na sweldo from my freelancing work. Siyempre, kailangan kong ipakita na active yung aking client sa Upwork. So, pinakita ko rin as supporting documents yung mga contracts ko sa Upwork. At kung gusto niyo namang malaman kung magkano yung actual cost, pag sinabi natin actual cost, ito na yung talagang lumabas sa bulsa namin during application and nung na-approve na ano yung mga pinagagastusan. Kaya guys, yung sinasabing show money or proof of fund, hindi lang talaga yan show money. Kailangan mong ipakita na meron ka talagang actual amount or yung papakita mo ay sana ay totoong pera mo dahil meron ka naman talagang totoong gagastusin sa tuition fee, sa pamasahe, sa renta pagdating mo dito, groceries, transportation, etc. So, isa-isahin natin yan, himay-himayin ko at papakita ko sa inyo yung actual cost na nagastos namin. Iba ito sa sinasabi or tinatawag na show money. Subscribe!